Sa ngayon, bigyan ko naman ng reaksyon o paliwanag, dagdag na paliwanag kung kailangan. Itong issue na tinatakil ni dating Secretary Llamas at saka si Attorney Recto Inso o Inso Recto, pero hindi yan ang tunay na pangalan ni Inso Recto, no? Yung tinatawag niya yung mga audience niya ng Kabunyog. So ipi-play ko sa inyo tulad ng nakagawian na lately, tapos putulin natin, magbigay tayo ng reaksyon. So ang topic nila ngayon ay tungkol dito sa sinasabi ni Marcolita tungkol sa West Philippine Sea. Pakinggan natin. Na-develop na. Aside pa yan, doon sa una nang na-develop ng Chevron at saka Shell. Ngayon nag-expand sila doon sa isang part. At napakaliit na part lang yon, pero nakikita natin na napakayaman sa natural gas ang lugar na yan. Bahagi na yan, papunta na ng West Philippine Sea, yung Kalawakan. Pag pinag-usapan talaga yung West Philippine Sea, hindi mawawala na matapik pa din yung madalas ko nang pinapaliwanag, yung na-discover na natural gas dyan sa Malampaya East 1 na mayroong stored oil gas na umabot sa natatayang umabot sa 98 billion cubic feet, no? So ito ay may kayang ngang mag-supply ng 5.7 homes. Okay? So tatakbo yan sa ilang taon. So malaking pakinabang ang ating bansa dyan dahil sa pagka-discovery na yan. Ito ay 5 kilometer lang ang layo doon sa Malampaya na existing na nagdidrill tayo ng oil na since 2002, kung tama ako, no? So yun. So yan at saka hindi lang yun, yung isda pa. Okay? So meron yung pinabanggit si Marcolita na bato. Yung bato na yan ay hindi yan simpleng bato kasi from that bato, extend yan. Merong how many kilometers o nautical miles away from that belongs to your territory. So hindi lang yan basta sinasabi mong bato. Bato nga yan na hindi kayang tirahan, hindi pwedeng manirahan ng tao dyan dahil bato na yan. But ang rule ng UNCLOS merong ganon. It extends your sovereignty. Yun. Kaya kung ang nakikita ni Marcolita ay bato, anong klaseng, di ba? Banal? Ang yaman-yaman ng ilalim niyan. Ilalim niyan, mismo yung China. Kung siya, bato yung nakikita niya, wag na siyang, anong klaseng senador na bato yung nakikita sa West Philippine Sea? Senador ka, bato yun. Yan kasi yung problema, no? Dahil wala kasi tayong parusa sa mga taksil at saka sa mga traidor, no? Ang tingin kasi nila, mabubudol naman nila yung mga botante. Kaya, ang mahalaga rito, lalo na itong survey ng Okta, overwhelming na criticism at saka anti-China ang mga Pilipino. Walang tiwala sa China, overwhelming. Dapat itong galit sa China, itong galit at kawalan ng tiwala sa China, dapat maging electoral man yan, framework. Dapat itong mga pro-China na mga senador, mga kongresista, mga politiko, dapat yan ay wag nang iboto. No? Yun yan. Dapat wag kalimutan ng mga botante. Yan nga yun sinasabi ko. Sa Taiwan, pag nag-i-election sila, ang pinagbabasihan ng mga mamayang Taiwanese pag nagboboto, ano ba ang plataforma ng kandidato na yan? Nadidivide doon ang mga kandidato, ang political parties, pro-Beijing. Ang ibig sabihin yan, yung political party na yan, gustong gawin ng probinsya ng China ang Taiwan. Mayroong political party ganon. Mayroon din yung pro-independence. Ibig sabihin, pinaglalaban yung ng Taiwan. Wino-work nila na sana Okay, so bali ang tinutumbok ni Attorney Enzo Ricto, no, ay sa Taiwan, ang mga kandidato doon during sa election ay nahati sa dalawa lang. Yung maka-Taiwan at yung maka-Beijing. So, yung maka-Beijing na kandidato, yun yung pag nanalo ay willing sila na parang ang Taiwan ay magiging probinsya ng main China
At yung pro-Taiwan, yun yung ginigiit nila na they are really working it out na ang Taiwan magiging sovereign country acknowledged by UN, no? Kasi sa ngayon one China policy pa rin sila, pero they are treating Taiwan in a special way, no? Kahit 'di ba one China policy, dapat hindi recognize ang Taiwan sa mga ibang bansa na isang bansa. So dapat ito'y under ng China, pero special treatment ngayon 'yan dahil sa pinanghawakan nilang they're they're holding a major role in the whole world, yung microchips nila. So mahirap pagka kinontra din nila ang Taiwan, so may special treatment. Okay. So ang itong pagpatuloy ng usapan ni Enzo Ricto at saka ni former Secretary Llamas ay sana daw maging ganyan din ng Pilipinas na yung maka-Pilipinas talaga at yung itong maka-China. So they are trying to tell us that yung minority ngayon, mga DDS senators, they are really for China. Kasi ang dahilan niyan, marami naging punto na mga maka-China sila. Pero ito'y parang napatibay na naman sa tingin ng mga critics na talaga maka-China sila with this resolution being filed in the Senate na they are not signing in favor of the resolution to condemn the tirades, no, yung mga pag-aatake verbal man sa nakikialam sila paano ang pagpatakbo ng sa Senado. Okay, they're attacking the members of the Senate. So yun yung gustong i-condemn, no. So hindi sila pumirma. So dapat daw tayo sa Pilipinas magiging grounds yan na sa mga electorates, parang informal, kasi di man siguro maging formal yan na so informal na our voters will find a way or will determine kung bansa ba ito, West Philippine Sea pinag-usapan, or maka-China. So pagka maka-China ka, they are trying na itong siyam na senador na to ay naging tatandaan natin at hindi na dapat iboto dahil ito ay pro-China. So malamang kapag magpapatuloy yan, pag silang nananalo, baka mangyari nga talaga yung sinasabi na ang Pilipinas ay magiging province of China. Okay? So yun ang pinapaliwanag nito ni Attorney Enzo Ricto. Okay. Recognize na ang Taiwan bilang sovereign country. Yun yung isang partido naman. Pag bumuboto ang mga mamayang Taiwanese, yun yung kanilang binabasihan. Anong stand nito sa issue ng bansa natin as against China? At nananalo yung mga kandidato na pinaglalaban ang Taiwan against China. Sana sa atin ganun din. Yun din yung discussion ko last time na ang problema rin kasi sa ating mga Pilipino, kaya ganyan yan sila Marcoleta at saka sila Sara, mga Duterte, sila Robin Padilla. Kasi sa tingin naman nila, kahit naman sila maging pro-China, binubutuhan pa rin sila. Sana sa 2028, wag na. Mag-iising na tayo. Anong masasabi mo dyan, Al? Well, tama yan, no? Tama yan. Dahil sumusunod na naman sila sa sinabi ni Digong nung siya ay presidente. Anong sabi ni Digong? Anong masama na maging probinsya tayo ng China? Sinabi ni Digong niya, mukhang sinusundan yan nila yun. Ang problema ay sa lahat ng survey, hindi lang sa Okta, sa lahat ng survey, malinaw yung posisyon ng mga Pilipino laban sa China. Okay, basahin ko sa inyo ang tungkol dyan sa sinabi na walang masama na magiging province of China tayo. So, basahin ko sa inyo. When a Philippine official jokingly remarked in 2018 that the country could be a province of China, it was widely criticized as a defeatist statement undermining national sovereignty and territorial integrity, particularly regarding the West Philippine Sea disputes, Philippine Sea disputes. Such remarks do not reflect a legal or official legal policy change as the Philippines maintains its status as an independent nation.